Muli, purihin natin ang ating Panginoon, pasalamatan natin siya sa katapatan at kadakilaan ng kanyang salita. Sa umagang ito, patuloy tayong aawit ng papuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang katapatan. Sa bawat araw, hindi niya tayo pinagkulang ni pinabayaan na. Kaya naman ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, kung siya ay walang hanggang Diyos, ay walang hanggan din naman. Kaya naman nararapat naman siya sa patuloy at pagsamba sa umagang ito. Hinahihiyaan mo po ang lahat ng mga kapatiran. Muli, purihin natin sa bayan ng ating Panginoon. Pasalamatan natin siya, dakilain natin siya, at purihin natin siya. Sa umagang ito, kaya hanggang papuri, pagsamba, pinararapat lamang sa iyo. Sadyang may buti ng aking Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking kulang. Biyaya niya'y patuloy na lahat. Tulad ng pagsikat ng bintong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Dakila ang iyong katapatan, ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng aming daig. Ako'y maguluman, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng aming daig. Ito'y magunawan, maaasahan kang lagi, siging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Amen. Magpatuloy po tayo mga kapatid sa umagang ito. Sa ating huling pinag-aralan, noong nakaraang linggo, ay tinapik natin ay tungkol sa tukso o temptation. Pinag-aralan natin noong nakaraan na ang tao ay nagkakasala at natutukso dahil sa ginusto niya ng bawat bagay. Sinasabi nga, people sin because of what they desire most, not the temptation itself. Sinasabi, people sin because we want the world offer. Pinag-usapan din natin noon ang lahat ng tao natutukso at nagkakasala ay para siyang nabibighani o naakay sapagkat ito'y ginusto. Kaya ginamit nung kataganon Lord o tayo ay kumagat sa pain sapagkat gusto natin ang pain. Ngayon, pinag-usapan din natin ang kasalanan kapag nagpatuloy tumalipin sa atin
ay magbubunga to ng kamatayan. Kamatayan means judgment of God, wrath of God. At pinag-uusapan din natin na para mapagtagumpayan natin ang kasalanan o temptasyon, ay dapat natin itong matanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon, mag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa kakayanan. Kakayanan natin upang paglabanan ang tukso o tinatawag na self-control. So ngayon, kung pagbabasihan sa salita ng Diyos, pagbabasihan dito sa mundo, ano ba itong self-control? Ito yung deceiving part ng self-control. Iniisip natin na sa sarili nating kakayanan, kaya nating paglabanan ang lahat, maging ang kasalanan. Sinasabi sa world view o tinatawag na philosophical view about self-control is an aspect of inhibitory control is the ability to regulate one's emotion, thoughts, behavior in the face of temptation and impulse. Kaya sinasabi rito, we have to inhibit control. Sinasabi nga na our own ability to control our emotion, thoughts, and behavior. Bakit natin kailangan kontrolin? Sapagkat nalaman natin sa nakaraan nating tinatalakay na ang ating desire ay nais at palaging hiwalay sa kalooban ng Diyos. Ang ating desire ay pagnanais niya ay patuloy na magkasala. Ngayon, pumapasok itong self-control upang kontrolin natin ang ating sarili. Kaya nga sinasabi, the deceiving part of self-control is how can we be full of control of oneself if ourself is what is our enemy. Ito yung nakakatawa. Kaya nga yung nakaraang topic natin, nag-foundation ako sa nakaraan, yung temptation ay hindi natin kaya paglabanan sa sarili natin. So pag pumasok tayo sa self-control, ang tanong, kung hindi natin kayang paglabanan ang ating sariling mga nais at gusto, paano natin ito magagawa? Kaya nga sinasabi, the deceiving part of the self-control is our capacity to not sin. Kaya nga sinasabi, is to control our mind and emotion. Pero ang problema mga kapatid, paano mo ito makukontrol? Kung ang sarili mo ay kalaban mo. Kaya nga pag tinabing deceiving aspect of self-control, ay sinabi na sa salita ng Diyos na wala kang kakayanang paglabanan ito. So kapag dinipay mo ang self-control base sa ating mga nararanasan, base sa pagkakaalam dito sa mundong ito, sinasabi, base sa word of self-control, it is a deceiving part because hindi natin ito kayang paglabanan. Kung napaunawaan natin na last lesson, na paano mo kukontrolin ang iyong desire kung ang desire mo ay gusto mo ang bagay na ito? Paano mo kakalabanin ang sarili mo? Ang hirap, di ba? Kaya nga sinasabi, how can be in full control of oneself if our self is our enemy? Yun ang pinaka nakakaligaw na pag-iisip. Kasi lagi nating tatandaan ang worldview o ang pananaw ng mundo ito ay hiwalay sa pananaw ng Diyos. Kung i-interpret natin ang salita ng Diyos base sa worldview ng mundo, malilito po tayo. Kaya sinasabi rito, ang self-control para sa isang tao, ang pinaka-goal niya, ang self-control para sa isang tao, para sa hindi nananampalataya sa Diyos, ay yung pinaka-goal niya ay para maging mabuting tao. Kaya nga naunawaan natin, ang reliyon ay hindi ginawa para ang tao ay mapabuti. In the aspect na kaya mong kontrolin base sa sarili mo. Ang pinaka-aspect ng reliyon, lalo-lalo ng Kristyanismo, is to gain deeper understanding about the knowledge of God and knowledge of ourselves. Kapag naunawaan mo na hindi mo kaya sa sarili mo, lalapit ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos. Ito ang pinaka-goal ng Christianity is to humble ourselves before God. Kaya pagdating sa self-control, kung hindi natin kayang gawin itong bagay na ito, iaasa natin sa Diyos. Pero ang tanong, ito bang self-control na ito, iaasa natin lahat sa Diyos? O may gagawin pa tayo in our part? At kung may gagawin tayo in our part, mauunawaan ba natin ito, na ito ay biyaya ng Diyos? Sa pag-aaral natin
samahan niyo po ako sa pag-aaral natin. Ang pag-aaralan natin sa umagang ito, ang biblical view ng self-control. Kasi ang self-control kasi pag ito ay minumungkahi upang tayo maiwas sa kasalanan, upang maiwas tayo sa tukso. Ngayon, ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo kaya sapagkat ang tukso ay naghahari sa iyong puso sapagkat dinidesire mo ito. Ito ang gusto mo. Ngayon, pag-uusapan natin yung biblical view ng self-control. Kaya mga kapatid, maunawaan natin, ang relihiyon sa mundong ito ay nagnanais na pabutihin ang outside appearance ng tao. Kapag ang religion hiwalay sa Panginoong Hesus, hiwalay sa Diyos, ang pinaka-goal niya ay maging mabuting tao outside. Ang pinaka-goal niya ay para lang hindi gawin ng isang bagay sapagkat maraming nakatingin. Subalit kapag sa sarili na lamang at mag-isa na lamang, kung ano yung gusto niya, hindi na niya kayang kontrolin. Kaya pag sinabing self-control, kailangan nating kontrolin ang ating sarili sapagkat ang ating sarili ay nagnanais ng mga desire na nalalayo sa salita ng Diyos. Kaya na sinasabi sa Matthew 23:26 sa mga Pariseo, "Woe to you, Pharisees and scribes." Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, pagkat ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y tao, siya'y Diyos, nakakabasa siya ng sa loobin ng tao. Paano nyo nagagawa ang mga mabuting, paano nyo nasasabi ang mga mabubuting bagay? Ngunit ang iyong puso ay masama. Kahabag-habag kayo mga Pariseo sapagkat pinapalinis ninyo ang labas ng baso, outside cup. Pero ang pinakaloob ay nabubulok. Maunawaan natin, ang ating pinaglilingkurang Diyos ay nakakaalam ng nais at lasa ng bawat tao. Maaring maging mabuting tao sa in the outside, sa appearance outside. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Bawat sarili natin ang nakakaalam. Kaya nga kailangan natin ang kaalaman na nagbumula sa Diyos upang mapalaya tayo sa umaalipin sa ating kasalanan. Ngayon, ang pang-topic natin sa umagang ito, ang ating sermon title ay pinabagatan natin, Biblical Self-Control. Yung sinasabi sa outside world, sinasabi sa outside world, sinasabi sa mundo na dapat natin itong paglabanan sa ating sarili. Ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa self-control? Maunawaan natin ito, ang ating foundation at biblical verse na babasahin natin. Ang ating sermon verse ay matatagpuan sa Titus 2, verse 11 and 14. Titus 2:11 and 14. Kung tayo po ay may mga Biblia sa ating mga salilitanan, tayo makibuklat, Titus 11 hanggang 14. Sinasabi rito, Titus 2:11 hanggang 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Sa 13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good work. Tayo manandalian, pumigit at manalangin. Amang banal, tunay nga ikay pinanggagalingan ng karunungan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan ng iyong katapatan, kami nakakatamasa ng bawat araw na buhay namin. Ang aming hininga, ang aming lakas ay dahil lamang sa iyo. Kaya naman sa umagang ito, pinapasalamatan ka namin, itinatanghal ka namin bilang Diyos sa bawat pangyayari ng aming buhay. Patuloy mo, Panginoon, i-bless ang umagang ito. Ikaw ang muna sa amin. Ikaw ang magpaliwanag. Lumalapit po kami sa inyo, nagpapalinis sa inyong salita. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoon, malaya kami lumalapit sa iyo. Turuan mo kami. Iligtas mo kami. At patuloy mo kami paalalahanan ng iyong salita. Maraming salamat sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, pag-usapan natin, bago tayo magpatuloy, ano bang biblical background nitong Titus? Ang Titus ay sinulat ni Apostol Paul kay Titus. Ito yung kasamahan niya sa kamanggagawa niya. Dahil ang pinaka main goal ni Apostol Paul ay ipangaral
ang salita ng Diyos, ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Nag-iiwan siya ng mga leader sa bawat rehiyon na kanyang pinupunta. Isa si Titus sa rehiyon ng Crete, sa Greece. Ang ginawa niya, iniwan niya si Titus at binigyan niya ng set of instruction kung paano ba ang iglesia ay pamunuan. Binigyan niya ng, kaya ba babasahin natin sa Titus 1 ay tungkol ito sa mga classification ng isang mga church leader. Kapag ikaw deacons, kapag ikaw ay elders, classification na kailangan, mauwi lang sa isang salita, kailangan meron tayong self-control. Ngayon, pagkatapos nito, in-encourage din ni Apostle Paul na payuhan ni Titus ang mga kabataang, ang mga matatandang mga babae, kabataang babae, ang mga kabataan na magkaroon ng self-control o pagtitimpi sa sarili. Sapagkat ito lamang ang pinaka-goal ng church is to give instruction, to give the gospel. And the goal ng believers is to show, may pakita ang kanilang pagtitiwala sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na mahalaga ang self-control sa buhay ng bawat Kristiyano. Hindi lamang ito, sa worldly view, ang self-control ay huwag mo lang kainin ng bawal. Kailangan mag-exercise ka. Ang motivation nila ay puro physical appearance. Pero sa Christian life, ang motivation natin ay ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos, anin mo, makamtan mo ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Maging ang mga pagnanais mo na maging yung katawan na talaga ng mga napakapit, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ang pinaka-main goal natin, hindi lamang ng mga Kristiyan, kundi sa lahat ng mga nakikinig, maipakilala ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tuloy tayo mga kapatid. Sa ating binasa kanina, ibinahagi ko ito ng 3 bahagi, ang ating pag-aaral. Ang unang-una is the foundation of self-control. Ano ba? Saan ba ito nagmumula? Ang biblical definition ng self-control at ang motivation ng self-control. Basahin natin muli. Unang-unang punto sa ating pag-aaralan. Ano ba ang pundasyon ng self-control? Saan ba ito manggagaling? Sinasabi na ni Apostol Paul kay Titus sa sulat niya sa Titus 2, amen, sa Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So, ang pinaka-foundation nito ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, maunawaan natin, nananampalataya, lahat tayo, nagkaroon tayo ng lahat ng mga bagay sapagkat dahil ito sa biyaya ng Diyos. Nawa maunawaan natin na anumang meron tayo, physical man, material wealth man yan, kalakasan, dahil ito sa biyaya ng Diyos sa atin. Kung tayo nakatatamasa sa umagang ito ng isang magandang sikat ng araw, kung tayo nakatatamasa sa umagang ito ng ating trabaho, kung ating araw-araw na pagkain, dahil yun sa biyaya ng Diyos. Sapagkat kung tutusin, kung magiging stricto ang Diyos sa kanyang mga salita, which is ginagawa niya, in the end times, He will judge all. Lahat ng mga gawa natin, di himan o hayag, ihatulan ng Diyos. Subalit sa ngayon, pinapakita niya ang kanyang biyaya at kagandahan ng loob upang makilala ng tao na ang Diyos ay mabuti. Nawa maunawaan natin mga kapatid, ang pinaka-foundation ng lahat, hindi lamang self-control, ay ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Apostol Paul sa Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So, ano ba ang tinatawag na grace of God appear, bringing salvation to all people? Ang grace of God na sinasabi ni Apostol Paul sa sulat niya kay Titus, ito yung ebanghelyo, ang salita, ang mabuting balita, na sapagkat sa pagbabahagi mo nito, sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, mabuting balita, sa pamamagitan nito, ang tao ay mananampalataya. Ang mabuting balita ay sinasabi na ang
Ang lahat ng kasalanan ay maaaring nang patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Lumapit lang ang lahat at magpakumbaba at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito yung pinaka foundation ng lahat. Sa pagkakaunawa ko, hindi lamang ang kakayanan na kontrolin ang ating sarili, kundi ang lahat ng bagay na tinanggap natin sa buhay natin ay ito'y biyaya ng Diyos. May makapagmalaki ba sa bawat segundo ng bawat araw natin na siya ay buhay pa rin, siya ay malakas, maliban na lamang na pinagkaloob niya ng ating Diyos, ng biyaya, na mag-extend pa ang ating mga buhay ng bawat segundo. Maunawaan natin, napakahalaga na makilala natin ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi rito, grace of God fills our mind how much He loves us. Kaya kapatid, ang biyaya ng Diyos ay napakilala kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pangako, hindi sa pamamagitan ng ating magagawa, iniligtas niya tayo. So, sinasabi rin dito, grace of God and also warns us whenever we reject His Son, will not see His love. Maunawaan natin ang pinaka-foundation na palagi natin naririnig sa pag-ibig ng Diyos at sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay ang John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son, so whosoever believe in Him will not perish. So, kung papansinin natin, if the grace of God loves us, the grace of God also warns us na once na hindi tayo magtiwala sa Kanya, ay mananatili ang puot ng Diyos sa atin. Kaya nga, pagbasahin natin sa John 3:36, kung babasahin, tutuloy natin ang basa, tingnan lang natin panandalian. John 3, verses 36, sinasabi rito, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay at nagpaliwanag sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. At ang biyaya din ng Diyos ay nagsasabi sa atin, pinaalalahanan na tayo hanggang sa mga sandaling ito na magbalik loob tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Iukol natin ang ating mga buhay bilang pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. Tanungin natin ang bawat isa, ano bang purpose ng buhay natin sa bawat araw? Ito ba'y para makamtan natin ang nais natin sa mga sarili nating kagustuhan? O makamtan natin ang kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay? Kaya maunawaan natin mga kapatid, napakahalaga ng biyaya na maunawaan natin. Napakahalaga na maunawaan natin ang Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng foundation. Magkaroon tayo ng pundasyon para mahalin din at ipigil ang Diyos sapagkat mahal niya tayo. Para magkaroon tayo ng pundasyon kung gaano ang Diyos na namumugi sa kasalanan sapagkat sinabi niya kung hindi tayo manampalataya at hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, ang buot ng Diyos ay mananatili pa rin sa atin. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Sinasabi, the grace saves us is the grace also that warns us. Bakit tayo nakarinig na paulit-ulit na babala sa bawat araw? Nakakarinig tayo ng Ebanghelyo, nakakarinig tayo ng mga pastor na nangaral sapagkat mahal tayo ng Diyos. Subalit kung ikikibit balikat lamang natin at hindi natin paunawaan, hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos, sinasabi niya, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Pinakapangalawang foundation, biblical definition of self-control. Ngayon natin, papasok tayo. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa self-control? Sinasabi rito sa verse 12, sinasabi sa verse 12 ng Titus 2, because of the grace of God appeared, sinasabi, training us to renounce ungodliness and unworthy passion, and to live self-control, upright, and godly lives in the present age. Ang pinaka-purpose ng grace, ang pinaka-purpose ng biyaya ng Diyos ay para i-train tayo. Ang pinaka-purpose ng salita ng Diyos upang paalalahanan tayo, upang i-train tayo
na talikuran na natin, renounce ungodliness. Talikuran na natin ang mundo. Talikuran na natin ang ano-anumang bisyo na umaalipin sa atin. Talikuran na natin ang mga masasamang puso na meron tayo. Galit, paninibugho, pag-iimbot sa kapwa. Talikuran na natin ito sa pagkakaalam natin na salita ng Diyos. Sinasabi rito, renounce ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So, ibig sabihin, mga kapatid, maunawaan natin, ang self-control kapag didefine ng mundo, didefine ng mga matatalinong tao, yung kakayahan mo. Sinasabi sa self-control na sinasabi sa salita ng Diyos, dapat nating maunawaan ang salita ng Diyos para matuto tayo kontrolin ang ating sarili. Kaya maunawaan natin kung bakit natin tinapik nung nakaraan na ang ating kalaban mismo ay ating sarili. Kaya nga self-control. So ibig sabihin, sa bawat pagkakasala natin, nawawalan tayo ng self-control. Maunawaan natin na kapag ang ating sarili, ang ating sinunod palagi, ay nagbubunga ito ng kasalanan. Dapat natin itong pigilan. So, kung ang motivation mo ay wala sa salita ng Diyos, pipigilan mo sa sarili mong kakayanan. Subalit kung kilala mo ang salita ng Diyos, sinasabi rito, in order to be a partaker of the divine nature, sinasabi, grace of God has appeared to bringing salvation to all men. In order for us to have the salvation of God, we must supplement knowledge with self-control. Mahalaga na malaman natin ang asal salita ng Diyos at malaman natin ang kagustuhan ng Diyos at malaman din natin ang kanyang nais upang malaman natin. Magkaroon tayo ng guide. Kaya maunawaan natin mga kapatid. It is not merely controlling self, but controlling self according to one's knowledge of the Word of God. Kaya mga kapatid, naunawaan natin. Kaya nga, hindi pinaghiwalay ni Apostle Paul ang self-control at saka ang training in righteousness and ungodliness. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, the Word of God, train us, equip us to have a knowledge about God and to live a self-control life. So, sa pamamagitan, ang pinaka-definition ng self-control na natatagpuan natin sa Biblia ay hindi may hiwalay sa salita ng Diyos. Sinasabi niya, ang set of instruction for us to be godly, and for us to renounce ungodliness is found in the Word of God. That equips our mind to be self-controlled. Maunawaan natin. Kaya sinabi ko kaya, it is not merely controlling self, but controlling self according to one knowledge of the Word of God. Maunawaan natin. Kung ang Diyos ay Diyos at tayo ay nilikha ng Diyos, dapat lamang natin parangalan ang kanyang salita at ito'y sundin. Maunawaan natin. Ang self-control ay nauuwi rin sa isang salita. Being sober-minded. Being sound mind. Kaya nga, kapatid, maunawaan natin. Ano ba yung sinasabing having a sound mind? Having a sober mind. Nasabi, a mind that honors God above all. Maunawaan natin. Sa pamamagitan ng knowledge natin sa salita ng Diyos, mababantayan natin ang ating sarili at magpapagtagumpayan natin ang ating mga kasalanan sapagkat nalalaman natin nung nakaraang pinag-usapan natin kung ang aking sariling katawan, ang aking sarili ang kaaway ko, kailangan ko ang salita ng Diyos para magbigay ng buhay para sa akin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pagkakalam kung sino ang Diyos, sa pagkakalam ng biyaya niya, sa pagkakalam ng kaligtasan na tinanggap ko sa Kanya, magkakaroon ako ng pagtitimpis sa akin sa akin. Maunawaan natin mga kapatid. Ito yung sinasabi na if we define biblical words worldly, we lose the meaning. But if we define words biblically, we have the meaning. Maunawaan natin.
Ang pinaka key point para mapagtagumpanan natin ang kasalanan ay sa pamamagitan ng ating pagtitimpi sa sarili o self-control. Ngunit, ang pinaka-definasyon para magawa natin ito, kailangan kilala natin ang Diyos. Kailangan alam natin ang Kanyang salita. At sa pamamagitan ng pagkakaalam ng Kanyang salita, magagawa nating paglabanan ang Kanyang salita. Isipin mo lang mga kapatid, kung hindi mo alam na ang sarili mo pala ang kaaway mo, paano mo ngayon mapaglalabanan ang isang kalaban na hindi mo kilala? Noon iniisip mo kaya ka nagkakasala kasi tinutukso ka ni Satan, sinutukso ka ni Satan ng kaaway. Ngayon naunawaan mo sa salita ng Diyos na ang sarili mo ang talagang tunay mong kaaway. So ibig sabihin, ang bawat kasalanan ay nagagawa ko dahil gusto ko, nasa loob ko. Ngayon ang pinakasolusyon ay mabago itong loob. Ang solusyon ng mga psychologists ay mabago ang labas. Magkaroon ka ng tamang disiplina, magkaroon ka ng mga kaibigan na maka-impluwensya sa iyo para ikaw mabago. Ang sinasabi sa salita ng Diyos, ang problema ay nasa loob. Kailangan mo ang salita ng Diyos para magbigay buhay sa puso upang mapaglabanan mo. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa salita ng Diyos, ating magkakaroon tayo ng mapagtatagumpayan natin ng kasalanan. Sapagkat kung hindi natin kaya, luluhod tayo sa harapan ng Diyos, tataon tayo sa harapan ng Diyos. At patuloy tayong hihingi ng kalakasan upang mapagtagumpayan. Kaya naunawaan natin yung binasa natin sa James ng una, na ang lahat ng trials ay huwag mong isipin na galing ito lang sa Diyos. Tayo natutukso dahil nais natin matukso. Ngayon ang katotohanan, kung sino man ang kukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. At ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nanunumbat. Patuloy na nagbibigay sa sino man humihingi sa Kanya. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Tuloy tayo. Ang pinaka-last point mga kapatid, ano bang motivation ng self-control? Ano ba? Ang katotohanan kasi mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin ay nakadefine kung ano bang gusto nating mangyari. Kaya nga, sa last point nating tatalakayin, ano ba ang motivation natin? Bakit natin ginagawa itong bagay na ito? Bakit kailangan kong pigilan ang aking sarili magkasala? Ano ba ang dahilan? Sinasabi sa verse 13, tuloy lang tayo. Verse 13 and 14, sabi dito, waiting for our blessed hope, appearing of the Lord, of the glory of our great God and Savior Jesus, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for God, for good work. So, ito pala ang dahilan. Kaya tayo pinapakilala na dapat tayong mamuhay na hindi na ayon sa mundo ito sapagkat sa pangako na pagbabalik muli ng Diyos, hoping. Kaya nga, what is our hope? What the reason why we do it? Because of our hope. Nawa maunawaan natin. Action defines in what we value most. Sabi, and what we value most means it is the truth for us. Kaya, halimbawa, nakarinig ka na ng salita ng Diyos at sinabi na ng Diyos ay iiwas mo ang iyong sarili sa mga gawang masama. Ang pagkakarinig mo sa salita ng Diyos ay hindi necessarily na nagtitiwala ka. Ang pagtitiwala is i-define nito kung ano ba talagang totoo sa iyo. Nakikita sa buhay mo kung ano ba talaga ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na napaka-useless pag sinabi natin na nananampalataya tayo kung hindi tayo sumusunod sa Kanya. Napaka-useless mga kapatid. Kaya nga yung self-control, kung yung ating bawat ginagawa, bakit ba natin ito ginagawa? Sa kadahilanan ba dahil gusto natin maging mabuting tao at makita tayo ng iba? O dahilan kaya na ito ay para makilala tayo na relihiyoso sa panahon ngayon? Nawa maunawaan natin. Sinasabi rito sa salita ng Diyos na sinasabi na we must, sinasabi rito, the motivation behind is because of our hope of coming of
Lord Jesus Christ. Sa muling pagbabalik niya. Ano ba yung muling pagbabalik niya? Ililigtas na tayo. Sa muling pagbabalik niya, kukunin na niya tayo at makakasama niya tayo. At kapag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, sa muling pagbabalik niya, parang lusahan niya ang lahat. Hindi na, ang pagpaparusa, hindi na dahil sa grabing mga kasalanan mo. Ang pagpaparusa sapagkat hindi ka nagtiwala sa Kanya at hindi ka nakinig, hindi mo sinunod ang Kanyang salita. Kaya sinasabi, that's why Bible tells all unbeliever is a self-deceit. Dinadaya niya ang Kanyang sarili. Dinadaya niya ang Kanyang sarili. Nawa maunawaan natin ang the reason why Apostle Paul is writing na the unbeliever is self-deceived. Tingnan natin sa Romans 1:21. Sinasabi rito sa Romans 1:21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give things to Him, but they become futile in their heart and their foolish heart were darkened. So ibig sabihin, sa bagamat kilala niya ang Diyos, hindi niya pinaparangalan ang Diyos bilang Diyos. So ibig sabihin, our own definition of Christianity sa panahon ngayon. Kristiyano ako, nanampalataya ako sa Diyos. Ipinakikilala dito, although they knew God, they did not honor God. Sinasabi nga, they did not honor Him as God or give thanks to Him. So ibig sabihin, kilala niya ang katotohanan, ngunit sa kanyang sarili, hindi napapakita ang ebidensya nito. Matatagpuan din natin yan matatagpuan din natin ang salita na niya sa 2 Timothy 3:5. Sinasabi rito, nawa natin mga kapatid. 2 Timothy 3:5, sinasabi rito, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Nabubuhay tayo sa mundong ito na ang tao maibigin sa kanyang sarili. Kapag maibigin sa kanyang sarili, ano pa ang aasahan mo? Paano niya kukontrolin ang kanyang sarili kung iniibig niya ang kanyang sarili? Kapag iniibig niya ang kanyang sarili, magkaroon man siya ng relihiyon. Halimbawa lang, magkaroon man siya ng sinasabi niya na nakikilala at sumasamba siya sa Diyos. Subalit, hindi napapakita ito sa kanyang mga buhay. Sa paanong paraan, bakit hindi nila napapakita sa alam? Sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos. Nakakala nila ang Kristyanismo ay isang way lamang na ikaw ay maligtas at pagkatapos nun, go ka na sa lahat ng mga ginagawa mong masama. Kaya nga, kung babasahin natin yung binasa natin kanina, ang pinaka-reason ng pagkaligtasan natin ay dahil sa ang pinaka-reason bakit natin nagtitimpi tayo sa ating mga sarili, iniiwasan natin ang magkasala sapagkat alam natin ang kanyang pangako ng pagbabalik. At sa pangalawa, sinasabi rin dito sa 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness. Binigay niya ang sarili niyang buhay upang maligtas tayo sa gawang mahalay. Kaya nga once maiisip natin mga kapatid, kapag mayroong mananampalataya na nagsasabi sa sarili mo, ako'y ligtas na sapagkat nakilala ko ang Panginoong Hesus na nampalataya. Ngunit kabaliktaran ng kanyang sarili ang kanyang binubuhay. Sa tingin mo, meron ba siyang proof ng kaligtasan? Kaya nga sinabi sa atin sa salita sa umagang ito, give Himself to us, to redeem us, to save us from all unrighteousness, lawlessness, to purify for Himself a people of His own possession who are zealous for good works. So, ibig sabihin, ang pinaka-motivation ng pagliligtas ng ating Panginoon upang tayo'y mabago at maging masagana sa mabubuting gawa. Nawa maunawaan natin mga kapatid, kapag kilala natin ang salita ng Diyos, lalo natin maunawaan, mamumuhi tayo sa ating sarili at kakapit tayo sa Kanya. Sapagkat sa aking sarili wala akong makikitang magandang bagay o kabutihan man. Ngunit salamat sa Diyos sa Kanyang salita. Pinakilala niya sa akin ang daan ng kaligtasan, hindi sa aking mga mabubuting gawa,
kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nagbibigay sa akin, sa pamamagitan ng pagtitimpi sa akin sarili na nalalaman ko ang salita niya at alam ko ang dahilan. Kaya ako ito ginagawa. Nawa maunawaan natin. So ngayon, ang pinaka main motivation ng tao sa pagbabago, kung siya ba ay tunay na nagtitiwala sa salita. Pasok pa rin sa pananampalataya. Kung hindi siya nagtitiwala sa Panginoong Hesus, hahanap siya ng paraan para kontrolin niya ang kanyang masasamang nasa, kontrolin niya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kakayanang gumawa. Subalit, kung napaunawaan niya ang Ebanghelyo at naunawaan niya ang ibig sabihin ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos, aalamin ko ang katotohanan ng salita ng Diyos. Aalamin ko kung sino ang Diyos. Aalamin ko kung ano ang ginawa niya para kumagtas. At aalamin ko kung gaano niya ako mahal. Ito ang magbibigay sa akin ng lakas upang magpatagumpayan ko ang aking mga kasalanan at aking kahinaan, upang makapagtagumpayan ko ang aking sarili. Kaya nga, pinakahuli sa lahat, upang mapagtagumpayan natin ang ating kasalanan, upang maunawaan natin ang self-control biblical way, is hindi ito maiiwalay sa gospel, salita ng Diyos. Plus, the knowledge of God. Naunawaan natin. Hindi ka pwedeng magsabi ng nananampalataya ka, ngunit iniiwasan mo ang gawain, iniiwasan mo ang salita ng Diyos. At kung ganitong relihiyon ang meron ka, kahabag-habag mga kapatid, maunawaan natin. Maging seryoso tayo sa mga bagay na ito. Sapagkat alam natin ang panahon ngayon, nalalaman natin ang panahon ngayon, ay hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa nagtitiwala sa Diyos, panatag ang kanyang sarili, sapagkat nabuhay siya, kung nabubuhay siya upang maglingkod sa Diyos. Kung mamatay man siya, ay kapakinabangan sapagkat makakasama na niya ang Diyos. Ngunit sa tao hindi nananampalataya, ang kanyang pag-asa ay nandirito lamang sa mundo. Ang kanyang motivation kung bakit siya gustong huwag magkasala ay para maging mabuting tao, para makilala ng iba at maitaas ang sarili. Nawa maunawaan natin. Ebanghelyo, dagdagan natin ng self-control. Ebanghelyo, ibig sabihin, understand knowledge of God. Dagdag natin ng salitang self-control na pagtitimpahan natin ng ating sarili, na gagawa natin huwag magkasala sapagkat sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at karunungan ng gagaling sa Diyos ay magsisisulta ito ng pananampalataya at pag-asa. Bakit ako kailangang kontrolin ng aking sarili? Sapagkat alam ko na ang salita ng Diyos ay totoo at ito'y aking pinananampalataya. I obey because I believe God. I control my body, I control myself because I believe and have faith in God's word. Pag sinabi ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga magagawang masama, hindi niya sinasabi ang kakayanan mo sa sarili mo, kundi sa pamamagitan ng kaalaman na meron ng salita ng Diyos, gamin mo itong motivation upang mapagtagumpayan mo ang sarili mo. Kaya nga, believe is, sasabi guys, an old English term for believe. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ginagawa mo. Believe. So, let my knowledge of God, through the help of the Holy Spirit, who is in me, be made known in my life. So, yun ang pinaka-motivation natin. Nawa ang kaalaman ko sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu tumatahan sa akin ay magbigay buhay sa akin katawan. Kaya ako nagagawa ang mga bagay-bagay sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nananatili sa akin. Sa kahuli-hulihan mga kapatid, nawa maunawaan natin. I-recap po tayo. Unang-una,
Ang self-control sa salita ng Diyos at self-control sa mundo ay magkaiba. Ang self-control, ang motivation ng self-control sa mundo ay upang maparangalan ng sarili, upang maitaas ang sarili. Ang self-control na salita ng Diyos, sinasabi, umiwas ka sa kasalanan at mga mahalay na mga gawa sapagkat dahil ang dahilan nito dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang kabanalan. Upang magkaroon tayo ng motivation sa ating sarili, ay malaman natin ano bang pag-asa natin sa mundo ito. What is our hope? Saan na nakabase ang ating pananampalataya o ang ating pag-asa? Kung nababatay ito sa ating mga material na bagay lamang, nanghihina tayo. Kung nakabatay ito sa salita ng Diyos, ay patuloy nating ginagawa. Patuloy tayo na nanampalataya sa kabila ng lahat ay hindi na. Patuloy kong itataas ang aking kamay at magpupuri sa Diyos sa kahit na ikaw na lamang mag-isa. Sapagkat ang motivation mo ay hindi ang marami, ang karamihan, kundi ang Diyos ang iyong pinaparangalan. Yun lang mga kapatid, sa umaga ito, unawaan natin ang kakayanan na huwag tayo magkasala ay hindi natin kaya hiwalay sa kanyang mga salita. The more we know God, the less we sin against Him. Knowing is, itong pagkakaalam sa salita ng Diyos ay pinangangahulugan nito na hindi lamang intellectual knowledge, kundi dahil sa puso mo na tunay nga na nagnais na mapaglingkuran ng Diyos, na nagnais na mapapurihan ng Diyos. At pinakahuli nito, magagawa natin mapagtagumpayan ang ating kahinaan sapagkat ang Diyos, siya ang nagpapalakas sa atin. Maraming salamat mga kapatid. Nawa naging makabuluhan ang ating pinag-usapan sa umagang ito. Sa buong buwan ay pagtatalakayin natin na itong ating mga nararamdaman, paano ba ito natin mapaglalabanan. Nawa magpatuloy lang tayo makinig at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kilala natin. Huwag nating bigyan ng kahulugan ng salita ng Diyos. Hiwalay sa kahulugan ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, hayaan natin ang Diyos mismo ang magpaliwanag sa kanyang salita. God bless po mga kapatid. At bago tayo magtapos, ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu na patuloy na tumutulong sa akin upang umiwas sa kasalanan, upang umiwas sa tukso at upang maging banal sa mundong ito na puno ng kaguluhan at kasalanan ay palaging managana sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Ay manalangin, amang banal, tunay nga makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita at pinaunawa mo sa amin. Ang kakayanan na mapigilan ng aming sarili ay hindi namin tunay na kakayanan iwalay sa iyong salita. Patuloy na mong paalalahanan kami na mahalin namin ang iyong salita. At patuloy ka naming ibigin, patuloy naming naisin malaman at makilala ang iyong kaharian, ang iyong kapangyarihan upang maamin ka mapaglingkuran sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyo. I-bless mo, Panginoon, sa mga sandali ito, ang mga lahat ng makikinig ng iyong salita. Patuloy nga paalalahanan mo kami. Patuloy nga paalalahanan mo kami sa pamamagitan ng sa iyong salita, hindi sa mga bagay-bagay na aming mga nararanasan at natututunan sa buhay. Tunay nga, Lord God, patuloy ka namin tinataas ang sitwasyon ng bawat isa sa umagang ito ay inaasa namin sa iyo sa nakakaalam ng lahat. Tunay nga, Lord God, in your perfect time, all will be well. Lalo-lalo na, Panginoon, sa pagtupad mo sa iyong pangako na iyong muling pagbabalik. Sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, makakasama mo sa habang panahon. Tunay nga, huwag mo pong hayaan ang bawat isa sa amin na manghina sa umagang ito. Huwag mo pong hayaan ang bawat isa sa amin matangay sa sistema ng mundo ito. Bagkus kami ay magbago sa pamamagitan ng mga karunungan na pinagkakalog mo sa salita mo. Maraming salamat sa iyong papuri, sa iyong pagpasasalamat, sa iyong kalulatian. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po mga kapatid.